Alright, magandang araw muli sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin si Lord. At tayo ay narito na naman para mag-aaral ng salita ng Panginoon. Handa na ba kayo? Amen. Yes, Lord. Thank you sa opportunity once again. Ang pag-aaralan naman natin ngayon ay pinamagatan kong Only by Grace. Yan. Only by grace we can. Alright, so at ang ating pag-aaral ay hahanguin natin sa Titus chapter 2, verses 11 hanggang 14 ng New King James Version. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Amen? Purihin ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Maluwalhati ka, O Diyos, sa aral na ito ngayong araw na iyong pagkakalob sa amin. Let me unpack three things dito sa ating topic today. Hango natin dito sa Titus chapter 2, verses 11 to 14. May tatlong bagay akong nakita dito na gusto kong ibahagi sa atin. Unang-una, bilang review sa ating dati nang alam at ating tinatayo ang pananampalataya, that grace that brings salvation, ang biyaya ng Diyos, ang siyang nagbibigay ng kaligtasan. Alright? So, grace is unmerited favor. Amen po? Grace that brings salvation, sabi diyan, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. So, ang biyaya ng Diyos ay unmerited favor po yan. Okay? Hindi nakukuha dahil sa tayo'y karapat-dapat. Ibig sabihin, hindi tayo nararapat sa pagliligtas ng Panginoon, pero pinagkaloob yan ng Panginoon sa atin. Okay? So, yan ang ating pinanghahawakan at tinitindigan. So, salvation is God's initiative, not man. Hindi ito sa hakbangin ng tao na kailangan gawin ng tao para maligtas. Ito ay inisyatibo ng ating Panginoong Diyos. Ang tao ay walang partisipasyon dito. Okay? Ito'y bilang review na lang sa ating mga natutunan ng mga nakaraan na ang tao ay walang ginawa para siya ay maligtas. Kailangan ulit-ulitin natin ito sapagkat tuwing lumilipas ang mga henerasyon, ang mga tao at ang mga bagong henerasyon ay nauuwi sa good works idea of salvation. You're trying to achieve good things kasi sa simbahan na sinisimba natin madalas, iniuutos sa atin ang pagbabagong buhay. Katulad ngayon, ipapahayag ko sa atin dahil nakalagay yan sa bersikulo ang ating binasa na kailangan ang pagbabagong buhay. Pero kinakailangan ingatan natin na sa ating pagbabagong buhay, wala itong kinalaman sa ating kaligtasan. Ang bagong buhay ay bunga. Ang pagbabagong buhay, pagpapalit ng pagkatao at ugali ay bunga, resulta ng ating kaligtasan. At ikalawa, para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos, hindi para maligtas. Ligtas na tayo, kaya tayo ay nagbago. Amen? Alright? Hindi tayo magbabago para maligtas. Ang mas malala dito ay may mga simbahan o relihiyon na nagtuturo na magpamiyembro kayo sa kanila, umanib kayo sa kanila para kayo maligtas. Dahil hindi kayo ililigtas pag hindi kayo kaanib ng kanilang relihiyon. Yun ang worst. Yun ang totally unbiblical. Alright? Kung unbiblical na yung doing good deeds, being good person para ka masave, mas unbiblical yung ikay aanib na sa simbahan ng kung anong relihiyong tinatag ng tao para ikaw ay maligtas. Ayun parang dinadala ka na talaga sa kapahamakan noon. At ikay palibasa, hindi ka nagbabasa ng Bible, ikaw ay nalilin lang. So, salvation is God's initiative. Humans have nothing to do with it. Walang partisipasyon ng tao para maligtas. Okay? God steps in, takes the move of giving us grace. Only then can we move in response to God to follow Him. The Bible does not teach that we work with God
for our salvation. Di tayo nakikipag-cooperate sa Diyos para maligtas tayo. Salvation by grace is purely God's work. Okay? Grace of God that brings salvation has appeared. Nagpakita lang sa atin. Na-realize na lang natin later nung tayo nakakilala na sa Panginoon. So, nalaman-laman na lang po natin yon nung hawak na natin ang biyaya ng kaligtasan. Pero wala tayong naging participation doon in the first place. So, yan ang ibig sabihin ng the grace of God has appeared to all men. Sa ibang bersyon ng Biblia, ang words na ginamit ay revealed to all men. Ipinahayag lang. Grace is the key to God's kingdom. Ang biyaya, ang susi para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Kung wala ang biyaya ng Diyos, ang inisyatibo ng Diyos, no matter how good you are, no matter what you do, wala kang kaligtasan. Grace is the key. It opens us to a whole new life with the Almighty. It introduces us to God in a personal way. Without first receiving God's grace, there's practically nothing we can do to change our direction, to change our dire, desperate condition. Literally po, tayo ay parang mga patay lang. No? Like we are just dead bodies wasted. Just like the valley of the dry bones. Alam niyo yung valley of the dry bones sa Ezekiel? No? Nabasa niyo yung kwento to, Ezekiel 37. Isa daw itong lambak. Ang daming mga tuyot na mga buto ng bangkay, buto ng tao. Ganyan ang paglalarawan ng Diyos sa Israel kay Ezekiel. Alright? Na mga dead bones, dried bones na walang magawa. Hindi nila kayang buhayin ang kanilang sarili. Ganun tayo. We're all dead. It's only the grace of God that can bring us and make us alive. Basahin niyo yung Ezekiel 37 verse 1 to 10, makikita niyo na yung mga bangkay ay inutos ng Diyos kay Ezekiel, sabihin mo sa kanila, bubuhayin ko sila at nagsibangon yung mga bangkay, nagdugtong-dugtong yung mga buto, yung mga at naging skeleton pero walang buhay. And then nagpadala ang Diyos ng wind para magkaroon sila ng breath, nagkaroon ng laman at naging army. Bakit naging army sa palagay nyo? Ang mga dried bones. Ang army para saan ba yan? Pakikipaglaban. So, kumbaga tayo ay mga patay, dry bones tayo, nabuhay tayo, binuhay tayo ng Panginoon, wala tayong magawa, binigyan niya tayo ng grace para mabuhay, at nung nabuhay na tayo, lahat ng mga binuhay niya ay hinihanda niya, hindi para magpakaligaya, magpakasasa sa buhay, kundi para makipaglaban, makipagdigma. Saan? Sa kadiliman, sa kasamaan, sa kaaway. Alright? Basahin nyo lang Ezekiel. Napakagandang metaphor yan. Ano? Ezekiel 37. So, literally, tayo po ay mga dead bodies na binuhay ng Panginoon. It's only the grace of God that can bring us and make us alive. Not our efforts, hindi ang ating endeavor, hindi ang ating free will. May mga Kristiyano na naniniwala sila na it's by our own free will, no? Hindi 'yun inaadya ng Diyos. Free will, sarili natin ang nagpa-save sa atin. Hindi po, no? It is God's divine will, not in any ability from our sinful, dead, rotten human nature that we are saved. Ang tawag sa katotohanan yan ay total depravity. Everybody say total depravity. Yan. Ang truth na ito ay sinasabi na ang tao ay walang magagawa talaga sa kanyang sarili. Totally walang magagawa. Yan ang ibig sabihin ng total depravity. Alright? Ang total depravity nagsimula noong fall. Kung sinabing fall, nung bumagsak ang tao sa pagkakasala, noong panahon ni Adan at ni Eva, sin has badly corrupted every part of the human nature. Ano yun? Mind, will, and emotions. Corrupted, depraved. Yan ang salitang depravity, ano? Depraved. Walang magawa, desperate. No? Dire condition ang ating buong pagkatao.
Kung kaya't ang lahat ng ating kayang gawin, ang the best na pwede natin gawin ay hindi pa rin kayang maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Sabi sa Isaiah 64:6, lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. So, ayon sa verse na yan, kaya naman ng taong magpakatino, magpakabuti, magpakabait. Yun nga lang, dahil sa sinful nature natin, yung sa pagiging depraved natin, kahit yung pinakamatino sa atin ay di sapat para matanggal ang karumihan natin sa harapan ng Diyos. Dahil alam niyo kung bakit? Infected na kasi tayo. We are infected of sin. So wala talagang magagawa. Yan ang paliwanag sa total depravity. Corrupted tayo. In short, helpless, hopeless ang tao without the saving grace of our great God and Savior Jesus Christ. Nga pala, kung kayo naghahanap ng bersikulo na ibabangga nyo sa mga taong nagsasabing si Kristo ay hindi Diyos, anong bersikulo sa Bible na nagsasabing tuwiran na si Kristo hindi Diyos? Yung ating verse ngayon, ang binanggit mismo dyan, our great God and Savior Jesus Christ. Oh, God talaga si Jesus Christ, ha? Direktang sinabi. So, isa pang example dito na pwede nating ipakita sa grace being the key that opens the gate of God's kingdom is yung pong taong nakakulong. No? Anong magagawa ng isang prisoner, ng isang nakakulong para siya ay makalaya? Meron ba? Sa kanyang sarili. Meron ba siyang kayang gawin para mapalaya niya ang kanyang sarili? Isang senador, isang politician, isang mayaman, isang may kaya, no? Nakakulong ngayon dahil sa salang korupsyon. Ano bang nagawa niya para mapalaya niya ang kanyang sarili? Lumalawig lang ang panahon ng kanyang pagkakakulong, no? Pero wala siyang magawa until na lang na merong somebody na tutubos sa kanya, na magpapalaya sa kanya, na mag-bail out sa kanya. Naintindihan natin? So, helpless ang tao. Ganun ang isang example dyan. So, grace is the game changer sa total depravity ng tao sa Diyos. Ang babago sa labanan, sa sistema ng kondisyon ng tao ay grace lamang. So, at once natanggap mo ang grace na ito, walang sablay po na magbabago kusa at unti-unti ang iyong buhay. Simula sa iyong pag-iisip, sa iyong pananaw, kilos, pasya, at mga nangyayari, kaganapan sa iyong buhay, magbabago yan. They will all come together to show that you are a new person. You're headed to a new direction, to a new life with Jesus Christ. Yan ay bunga, resulta na lang ng grace na kaloob ng Panginoon sa iyo. Katulad ng mga Valley of Dead Bones sa Israel, nung pinakita ng Diyos kay Ezekiel, bilang paglalarawan na ganito ang kondisyon ng aking mga tao, ng aking bayan, wala silang magawa. Sila'y matagal nang nabubulok, sila'y matagal nang walang kayang gawin. Ako lang ang makakapagbuhay sa kanila. Amen po? And that is God's grace. Okay? So, hindi na kailangan pang ituro po ang mag-repent. Ang iba po may paniniwala na mag-repent ka muna bago ka biyayaan ng Diyos. Repent muna. Yung mauna muna yung inisyatibo ng tao. Hindi po. The initiative must begin with God, not with us. Kaya hindi tayo namimilit sa mga tao kung sasampalataya kay Kristo o hindi. Ipapahayag lang natin ang salita ng Panginoon at ang Panginoon ang bahala sa kanila, pumukaw ng kanilang damdamin at ng kanilang pag-iisip sa pagkakilala sa ating Panginoon. Yung salitang repent ka, mag-surrender ka, yung maglingkod ka sa Panginoon, ito ay napakahirap gawin ng mga taong patay kay Kristo, patay sa Diyos, walang buhay. Unless nabuhayin sila ng Panginoon, hindi nila kaya na mag-repent. Hindi nila kaya na mag-surrender at maglingkod sa Panginoon. So mauuna parati ang inisyatibo ng Panginoon. It's the grace of God that causes people to change, causes people to obey, causes people to follow God.
Ganyan po, ano? Tandaan po natin yan. All the glory belongs to God. Soli Deo Gloria. No? Because only God, only Christ, only God's Word ang kailangan ng tao. So, hindi na kailangan pang ituro ang mag-repent, ang mag-surrender at sumunod at maglingkod sa Panginoon. With a little bit of instruction po, an understanding of God's will, repentance, surrender, and service, they will just automatically flow out of your new nature in Jesus Christ. Kapag bago na ang pagkatao mo, na born again ka na bago na ang katauhan mo, na buhay ka na, ang repentance, ang pag-surrender, ang paglilingkod, pagsunod sa Panginoon ay automatic na lang mag-flow as a result of your salvation. Naintindihan natin? No, sabi nga sa Jeremiah 31:33, itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh. Kasi itatanim na ng Lord ang kanyang salita sa buhay, sa puso ng taong yon. Ibig sabihin, inisyatibo ito ng Panginoon. Ang pagbabago ng tao ay resulta na lang ng ginawa ng Panginoon. So, to God be all the glory. Pangalawa, doon sa ating binasa, Titus 2:12, denial of worldliness. No? Pag ang grace ng Lord ay nasa iyo na, automatic you will deny worldliness. Now, nilay out dito sa teaching ni Apostle Paul, inutos niya, sabi niya dyan, Titus 2:12, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, dalawa yan, no? Ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. So, nandito tayo sa earth na makamundo, kailangan natin ang denial. Everybody say denial. Denial. Ano ba yung denial? Oh? Denial mo yung number? Hindi. Denial. Okay, deny. From the word deny. Mahirap gawin ang denying ungodliness kasi pleasurable kasi ang ungodliness. Agree kayo? Masarap sa pakiramdam, no? Masarap gawin ang mali. Hindi ba? Masarap gawin ang hindi tama. Alright? So, napakahirap niyan. Kaya mahirap magbago ang tao. Kaya nga, only by grace that we can deny ungodliness. Si Lord lang makakagawa nito kapag ang biyaya ng Panginoon ay nasa atin. Amen? Now, ano-ano bang mga example? Nagbigay ako dito ng ilang example. Actually, marami ito eh. Mga example ng ungodliness o yung worldliness o yung tinatawag na godless living. Pamumuhay na walang Diyos. Ano ba ang worldliness? Lifestyle na walang Diyos, priorities na pangmundo, pleasures na kalaban ng holiness, values na taliwas sa Word of God. Worldliness is not just what you do, it's how you think. It's the way you think. No? Kaya nga sabi sa Romans chapter 12, no, huwag niyong gayahin, do not copy the system of the world. Magpalit kayo ng isip, magbago kayo ng isip. It starts with the mind. Naglista ako dito ng ilang mga examples of godless living. Number 1, living life without prayer or dependence on God. That's godless living. Number 2, making decisions without seeking God's will. Neglecting church, fellowship, or worship intentionally. Ay, ayoko lang talagang mag-church. Wala akong gana magsimba talaga ngayon. No, parang God is just a second thought sa'yo. No? Hindi siya priority. Loving money more than God. Career first, God last. No time for Bible reading. Always have time for entertainment. No? Compromising honesty in business for profit. No? Para lang lumaki ang kita, kinokompromiso mo ang dapat. Alright? Living in pride, I don't need God attitude. Yung attitude lang hindi mo talaga sinasabing I don't need God because you know that you need God, but your attitude, your life is like
a person who is saying you don't need God. Speaking without reverence. Yan, speaking without reverence for God. Yung casual disrespect sa Panginoon. Number 9, treating Sunday as just another day with no devotion. Hindi ka nagkakaroon ng personal worship, prayer, and study, and meditating of the Word of God. Hindi ka nagme-memorize ng verse. And then ang Sunday, parang ang just another regular day. Maiba lang. Total, pahinga naman ngayon. Wala namang pasok. Ignoring conviction of the Holy Spirit. No, merong nangungusap si Lord sa'yo, God is dealing with you, ini-ignore mo yon. Being spiritually passive. No? Wala kang growth. Stagnant ka. No service. Being ashamed to identify as Christian publicly. No? Ayaw mong makilala ka na ikaw ay Kristiyano. Ayaw mong pakita na iba ka sa kanila. Gusto mong makihalubilo, makisama sa kanila. Pinapadama mo na nandiyan ka para sa kanila. Not because gusto mo silang i-reach out, kundi gusto mong hindi ka nila tuyain, hindi ka nila i-persecute, o hindi ka nila iwasan. This is godless living. Kaya nga si Jesus Christ pinatay sa krus. Ang mga disciples ay laging pinaparatangan kasi umiiba sila ng lakad sa lakad ng mga Hudyo noong araw. No? Kailangan natin i-deny ang godless living na ito, being ashamed to be identified as Christian. No? Isa yan. Living double life. Anong double life? Double standard. Okay? Yung ikaw ay Kristiyano pag nasa church, pag wala ka sa church, ang real life mo at personality mo parang hindi ka Christian. Ayan, ang double life. Prioritizing worldly success over spiritual obedience. Being unthankful and self-centered. So lahat ng ito, hindi lang yung 15, marami pa yan, ano? Lahat ng ito ay samples of godless living or worldliness. Okay? So, ang sabi dito sa atin, deny. Isa pa, meron akong nakuhang examples naman ng sinful pleasures. No? Yung worldly lusts na sinasabi na binasa natin kanina. Pornography, sexual immorality, yung okay lang sa kanila yung premarital sex, adultery, lustful social media scrolling, flirting while married, watching sexually immoral movies for pleasure, gossiping for entertainment, mocking others, dirty jokes, slander, paninirang puri yan, enjoying arguments and online fights, drunkenness, online fights. Ano tong online fights? Yung trash talkan. Trash talkan, no? Ang sarap makipag-trash-talkan. Ganon yan, ini-enjoy mo. Yan, mga sinful pleasures ito. Drunkenness, kaya ang tao gusto maglasing eh. Kasi masarap sa pakiramdam ang paglalasing, bagamat bawal, bagamat masama. Partying that leads to sin. Gambling, addiction, laziness, love of comfort. Yan ang laziness pala, no? Love of comfort. Oo, tamad. Overindulgence in food. Sobrang takaw. No? Sa pagkain. Addictive gaming that replaces responsibilities. Revenge. Feel satisfying. No? Na happy ka lang. Hindi talaga ako mapakalihan kasi ako makaganti. Kailangan gantihan ko tong taon to. No? Envying others' failure. Pride in personal achievements. Showing off wealth or success. Enjoying being praised by people. Bitterness and holding grudges. So 23 lang yan nilagay ko dyan, pero actually madami pa yan. Ito yung mga practical examples lang na dapat daw nating i-deny. Everybody say it again. Deny. Deny. Ang grace ay pag-deny ng worldliness. Only by grace we can deny ungodliness or godless living or worldliness. So again, ang worldliness ay ano? Lifestyle na walang Diyos, priorities na pangmundo, ang mga pleasures dito ay kalaban ng holiness,
ang mga values na meron dito ay taliwas sa Word of God. Pansinin nyo, ang grace ang nagtuturo sa atin na mag-deny. No? Ang salitang deny, ang ibig sabihin ay tanggihan, talikuran, iwanan, putulin. Yan ang ibig sabihin ng deny. Hindi sinasabi, hindi ibig sabihin ng deny ay manage worldliness. Sige lang, bawas-bawasan mo. No, merong salitang, "Hoy, bawas-bawasan mo naman yung ano mo." Hindi ganon. Deny talaga. Complete turnabout. Hindi sinabing bawasan. Hindi sinabing i-control mo ang iyong pagiging makamundo. Ang sabi, deny. So worldliness is not just what you do, it's how you think. Pwede kang nasa church, pero worldly ka. Pwede kang nasa church, pero worldly ang pag-iisip mo. Nasa ministry ka, pero worldly pa rin ang mga motives mo. Religious ka, pero hindi ka separated sa world. No? Namumuhay ka, pag wala ka sa church, parang wala kang pinagbago. Ang tunay na grace ay tinuturuan tayo, inuutusan tayo na tumanggi. Sabihin natin tumanggi. Tumanggi. Alright? So, pwede niyong screenshot itong ating mga binigay ko sa inyo mga examples kanina at tingnan niyo yung sarili. Check niyo, i-crossmark niyo kung saan kayo bagsak dito. Tingnan niyo, i-rate niyo yung sarili niyo from 1 to 10 kung alin dito sa mga to ang nagmamanifest more ang pagiging Kristiyano mo. Alright? Punta tayo sa pangatlo, panghuli. Devotion to service. Sabi sa Titus 2, verse 13 to 14, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Yung term dito na zealous for good works, ang gusto kong bigyan ng diin sa puntong ito ng pangatlo. Yung devotion to serving God. Devotion to service. Hindi lang yung dininay mo na ang worldliness, tinalikuran mo na, inayawan mo na, pero hindi ka nag-i-step forward to serving God. Pangatlo dito na inotos, ang sinabi sa Bible na binasa natin ay, after you denied worldliness, you go to serving God. Hindi ito nagtatapos si denial. May second part. Devotion. Everybody say devotion. Devotion, ano? Devoted ka, zealous, meron kang apoy, nag-iinit ka na maglingkod sa Panginoon. Hindi sapat ang hindi ka na umiinom ngayon, hindi ka na nagmumura ngayon, hindi ka na nagkakasala. Ang tanong, naglilingkod ka naman ba sa Panginoon? Anong ministry mo? Anong partisipasyon mo sa body of Christ? Ikaw ba ay nakaukol ba ang iyong time, ang iyong talent, ang iyong treasure in service to God, in edifying the body of Jesus Christ? So, ganun yun. Ang Kristiyano ay hindi idle. Everybody say hindi idle. Idol. Pag sinabing hindi idle, ang ano ibig sabihin nun? Hindi siya stagnant. No, gigil yan. Zealous for good works. Kasi ang Holy Spirit nasa iyo eh. Pag ang Holy Spirit nasa iyo, the Holy Spirit is bent on serving God. At pag nasa iyo siya, no, you will be bent also into serving the Lord. You will have zeal. You will have enthusiasm. Meron kang init, meron kang passion for good works. Ang sabi diyan, zealous for good works. Ano ba mga good works? Ang ina-acknowledge ng Lord na good works sa Biblia ay ang maglingkod sa Panginoon. Doon tayo tinawag. Zealous means passionate, eager, committed, active. Hindi yung nagsiserve ka kung may time, hindi yung nagvo-volunteer ka pag convenient lang. Devoted talaga. Everybody say devoted. Devoted. Talagang doon ka talaga nakaungkol. Hindi lang tinawag para lumayo sa kasamaan, tinawag ka para maglingkod sa Panginoon. Tulad ni Zacchaeus. Si Zacchaeus, after niya makilala si Jesus,
Inimbitahan niya sa bahay si Lord. Pagkatapos, nag-commit siya, nag-devote siya. Sabi niya, hindi lang siya titigil sa pandaraya kasi siya ay tax collector. No? Isang malaking kilalang makasalanan ng pagiging isang tax collector noong unang panahon. Nagbibigay siya sa mahirap at nire-restore niya ang kanyang mga mga dinayang halaga. Dinoble-doble pa niya para ibalik sa tao. Yan ang transformation. Yan ang totoong transformation. From sinfulness to service. Okay? Ganun yan. From sinfulness to service. Hindi lang stop lying, start encouraging. Hindi lang stop selfishness, pero start giving. Hindi lang stop laziness, pero start serving. Ganun po yan. Ang important truth na kailangan nating matandaan dito, hindi ka niligtas para lang makaiwas sa impyerno, niligtas ka para maglingkod sa Diyos. No? Kung walang purpose si Lord sa buhay mo dito, niligtas ka lang para makaiwas sa impyerno, ikay mamamatay na. Pero bakit ka pa pinapahaba? Dumadami pa birthday mo. Meron pang purpose si Lord sa iyo. Ha? I-inculcate nyo sa inyong sarili. Sa puso't isip nyo na kaya ako nagbe-birthday pa, hindi para magpakaligaya sa mundong ito, kundi may purpose si Lord sa akin kasi gagamitin niya ako habang malakas pa ako. Yon. Pangalawa, kung ikaw ay pinagpapala ng Diyos materially, financially, anong purpose ng Lord? May purpose ba si Lord dyan sa'yo? Para ba lumigaya ka lang? Hindi. Baka yung pera, yung pagpapala ng Lord sa'yo, magiging ano pa yan? Stumbling block pa yan ng iyong devotion sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ka pinagpala ng Lord para gamitin kanyang pagpalain naman ang iba. Amen. Para gamitin kanyang suportahan ang ministry ng Panginoon. Ganon yon, no? Pag tumataas na po ang standard of living natin, dapat tumataas din ang standard of giving. It's not by getting that we are blessed. It is by giving that we are blessed. It is more blessed to give than to receive. At pag ang bibigyan mo ay ministry at ang pagkakalooban mo ng pagpapalang binigay sa iyo ay ang mga lingkod ng Panginoon na ginagamit sa ministry na naghihirap, tinutulungan mo sila, no? Na hindi naman sila umaasa sa mga regular na salary dahil wala naman silang matibay na maasang regular na salary. Pag ikay sumusuporta, no? Nagbibigay ka ng love gift. Gusto kitang pagpalain, gusto kong i-bless ang ministry mo. Ito ang aking gustong i-alay. Ito'y para sa Panginoon. Pag ginagawa mo yan, you are so blessed. Kasi kung hindi mo yan ginagawa, wala kang pinagkaiba sa mga worldly na yumayaman dahil sa maganda nilang karir. No? Ganun yun. We're not here para magpakaligaya sa ating sarili. Tayo narito para maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. If whatever you have in life is the best that you can do for the Lord, kung saan ka bless ng Lord, doon mo i-bless ang Panginoon at ang mga gawain ng Panginoon. Amen? Amen. If God has given us grace, dapat maging gracious din tayo. Amen? Reflection lang ito ng pagkatao ni Christ sa atin. So, hindi ka tinanggal sa mundo para maging spectator lang sa church, tinawag ka para maging worker sa ministry. And part of your being a worker in the ministry ay ang iyong generous giving. No? Magkasama parati yan. So magkasama parati ang service without denial is hypocrisy. Denial without service is stagnation. Anong stagnation? Stagnant. Walang paglago. Yun at yun. Alam niyo yung pag hindi lumalago ang isang Kristiyano na uuwi sa panlalamig. Na uuwi eventually sa pagbabackslide. Okay? Ayaw natin ng hypocrisy, ayaw natin ng stagnation. So then, ayaw natin ng service without denial. Naglilingkod ka sa Panginoon, pero hindi mo dinideny ang worldliness. Kaya ayaw din natin yung dinideny mo yung worldliness, pero hindi ka naglilingkod sa Panginoon.
Magkasama ito parati. Amen? Both are required as indicated in our study. Alright? Sa ating pangwakas, ang tunay na Kristiyano ay lumalayo sa kasamaan. Amen? Dinideny, tumatalikod, pinuputol, iniiwan ang kasamaan at masigasig sa paglilingkod sa Panginoon. Paglilingkod sa Diyos. So, magkasama parati yan. So, mga kapatid, ito ang tanong, lumayo ka na ba sa worldliness? Kung lumayo ka na sa worldliness, anong ministry mo naman? Naglilingkod ka na ba sa Panginoon? Kung naglilingkod ka sa Panginoon, are you devoted? Devoted ka naman kaya? Hindi sapat na saved ka lang, church-goer ka lang, believer ka lang. Ang tunay na evidence ng grace, ulitin ko, ang totoong evidence ng grace na nasa iyo ay merong denial at merong devotion. Denial sa worldliness, devotion to godliness. Devotion to service. Amen? Tinubos tayo ng Panginoon, hindi para maging passive, stagnant Christian. Tinubos tayo para maging people zealous for good works, for which we were created even from the beginning. Yun ang purpose ng salvation natin eh. Ephesians chapter 2 verse 10, we are saved for good works. Amen? Doon tayo tinawag. Alam nyo, tingin sa akin, kapag ikaw ay Kristiyano na, you are saved, alam mong pupunta ka sa heaven, no? Ay, greatest blessing na yan. Yan na, blessed ka na. Kahit wala kang pera, kahit hirap ka sa buhay. Blessed ka na kasi of so many millions of people, isa ka sa pupunta sa langit. Isa ka sa magmamarcha doon sa clouds when Jesus comes. No? At sasalubong sa Kanya. And you'll be married to Jesus. And you are assured of that. That's the greatest blessing. Tapos, habang nabubuhay ka pa dito sa mundo, binibigyan ka pa niya ng magandang buhay. Wala kang sakit, no? Lumalago ang pamilya mo, gumaganda ang negosyo mo, nagkakaroon ka ng magandang income. Ito na yung sinasabi na, when you seek God first, all else will follow. They will just be added. Dinadagdagan pa ng Panginoon ang dati-rati, napaka-blessed mo na. Dinagdagan ka pa naman. Saan? Hindi para sa iyo yan. Sabi mo sa iyong katabi, hindi para sa iyo yan. Hindi pa sa yan. Huwag mong suluhin. Huwag mong sarilinin. Yan ay para sa service. Everybody say, para sa service mo kay Lord. Para meron kang maipaglingkod. Yun. Para suportahan mo ang ministry, lumago ang ebanghelyo ng Panginoon. No? Para matulungan yung mga lingkod ng Panginoon na masigit na nangangailangan kaysa sa iyo. Amen ba? So from worldliness to the work of God, hindi na para sa mundo, kundi para na sa Panginoon, lumayo sa kasamaan at maglingkod ng tapat. Yan ang buhay ng isang tunay na Kristiyano. Ikaw ba ito? And if you are, purihin mo ang Panginoon. Maraming salamat, O Lord, sa iyong kabutihan sa amin, sapagkat tinubos mo kami, binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan at pinagpala mo kami upang kami ay maging pagpapala sa iba. Hayaan mo, Panginoon, na iwaksi namin ang kamunduhan, ang worldliness, talikuran namin ng kasalanan, at sumunod kami sa iyo, maglingkod kami sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, at naway maging debosyon namin ito habang kami nabubuhay. Purihin ka, O Diyos, dakila ka tapat, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. God bless everyone. Thank you.